mga kababayan noon, sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is December 9, 2025 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Buildersville Residences, sa may condominium, sa may Maringal Street, Dalandanon, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Dulalia Home, Valenzuela, sa may T. Santiago Street, Lingunan, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Layo Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government o private, mayan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sa audit report ng COA, mahigit 140,000 na rolyo ng tissue paper ang inorder ng SSS na sobra sa 2 buwang supply na kailangan ng ahensya. Sa sobrang dami na supply, hindi mo ito nagkasya sa kanilang bodega. Ayon po sa COA, mahigit 150,000 na rolyo ng tissue paper ang nasa bodega pa rin ng mga supplier ngayon na patay lang sa verbal agreement at walang pinirmahan kaugnay po sa pag-iimbaka. Malinaw mo na itong paglabag sa patakaran sa mga transaksyon at operasyon ng gobyerno. Una pa ng mga state auditor, may panganib na mawala o masira ang libo-libong na indikasyong hindi napagplanuhang maigi ang pagbili ng mga ito. Bukod dito, napuna rin ng COA ang funeral benefits ng SSS dahil halos 300 sa mga nag-claim ang kulang ang natanggap na benepisyo o nagkaroon ng underpayment na halos 3 bilyong piso. May mga miyembro rin naman ang nakatanggap ng pensyon kahit patay na at umabot sa mahigit 24 na bilyong piso naman ang ibinayad ng SSS para sa mga lumaong benepisyaryo. Sa kabila po ng mga nasabing kulang, sinabi ng COA na sinali ng Prestige Award ng SSS at kabila ng 50,000 pesos cash incentive ang mahigit 6,500 na opisyal at empleyado na may kabuang halaga na 330 million pesos. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng SSS hinggil dito. Grabe ang yaman sa tissue ng SSS. Super Radio DVWB Balita Totoo. Formal ng hiniling ng prosecution at Office of Public Counsel for Victims ang pagbasura sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumokasyon sa restriksyon sa kanya ng International Criminal Court. Sa dokumentong pirmado ni Deputy Prosecutor Mame Manjay iginit na may restriksyon ng ICC sa mga kasong kinaharap ni Duterte at dapat na ipagpatuloy ang pagdinig laban sa kanya. Ganito rin ang posisyon ng OPCV na kinakatawan naman ni Principal Counsel Paulina Matida. Matatanda ang nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa Duterte kaugnay sa madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon, gayon din noong siya ay alkalde pa lamang ng lungsod ng Davao. Balitang balita sa Double B. Wala pang natatanggap ang Department of Justice na kopya ng warrant of arrest na inisyu na umano ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Yan naman ang sinabi ni Prosecutor General Richard Padulyon, kasunod na rin ang sinabi ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanyang social media post na may inilabas ng warrant laban sa Senador. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya na wala silang hawak na anumang kautusan ng ICC para ipatupad ang pag-aresto sa Senador. Ayon naman sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, wala rin silang impormasyon kaugnay dito. Labag din anya sa prosecutorial logic ang paghiling sa karagdagang ICC arrest warrant bago marisolba ang mga inapila nilang issue sa kaso ng Duterte. Ayon naman po sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres na kung maglalabas ang ICC na arrest warrant laban kay De La Rosa ay hindi ito isa sa publiko. Alam naman natin, sabi ng spokesperson ng ICC na I don't have any info on that. But knowing ICC, they're very, secretive, they're very careful about such sensitive issue. Kaya wala din silang publicly confirmed information on this.
Yabatin ni Attorney Gilbert Andres, accredited lawyer ng ICC. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Isang malaking kilos protesta ang ikinakasa ng grupong Bayan, Kilosang Mayo 1 at iba pang kaalyadong grupo sa liwas ng Bonifacio sa Maynila bukas ng alas 9 ng umaga. Kasabayan ng pandaigdigang araw ng deklarasyon ng karapatang pantao. Ayon kay Jerome Atty, Secretary General ng KMU, pagpapatuloy ito ng kanilang panawagan na magbitiw sa pwesto sila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte dahil sa isyu ng katiwalian. Ito ay upang bigyan daan na rin nila ang pagtatatag ng National Transition Council patungo sa isang makatotohanan at seryosong eleksyon. Matapos ang programa sa liwas ng Bonifacio, magmamarcha umano sila patungo Menjola pagsapit ng alas 11 ng umaga. Kaugnay nito, sinabi ni National Capital Region Police Office ng National Capital Region Police Office na hindi nila pipigilan ang plano ng mga realista at igagalang ang karapatan nilang magpahayag. Sa ngayon, wala umanong nakikitang banta sa seguridad ng NCRPO hinggil sa ikakasang aktibidad ng iba't ibang grupo. Pero patuloy po yung ating monitoring maging po sa mismong araw ng kanilang pagtitipon para masiguro po na yung gagawin nilang kilos protesta is magiging maayos at tahimik at kung ano man po yung kanilang nakalatan na mga programa ay agad magagawa po nila ng naaayon po sa kanilang itinakda at syempre po naaayon po sa batas at hindi nakakaabala ng ibang tao. Yabatin ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO. Balitang Balita sa Double B. Mga balita po sa labas ng bansa, mga kapuso, nagkasa ng airstrike ang Thailand sa pinag-aagawan nilang teritoryo ng Cambodia. Nangyari ang pag-atake kasunod ang pag-akusa ng dalawang bansa sa isa't isa ng hindi pagsunod sa usapan para sa tigil putukan na una ng ireglo ni US President Donald Trump nitong Oktubre. Sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, isang sundalong Thailand ang napaunat na nasawi, habang 8 naman ang sugatan. Patay na rin po yan sa tagapagsalita ng Thai Army. Ayon naman sa Cambodia Defense Ministry, 2 lugar sa kanilang bansa ang inatake ng Thailand kasunod ng ilang araw umunong pang-uudyok. Giit nila, hindi pa gumaganti ang kanilang pwersa. Nauna na pong sumiklab ang sigalot sa pagitan ng Thailand at Cambodia nitong Hulyo dahil sa border dispute na kumitil sa buhay ng mahigit 40 at nakaapekto sa 300,000 mga individual. Kaugnay nito, pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang mga overseas Filipino na naninirahan sa border ng Cambodia at Thailand na mag-ingat, maging alerto at sumunod sa mga utos ng mga otoridad. Iwasan din umano ang mga lugar na may kaguluhan at huwag lumapit sa mga kampo militar, mga pasilidad o pwesto ng mga sundalo. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. 7 ang sugatan sa Ukraine kasunod ng panibagong drone strike sa Russia. Agad namang inabula ng mga bumbero ang sumiklab na apoy kasunod po ng naturang pag-atake. Inilikas na rin ang mga residente at kanilang mga alagang hayop na natrap sa loob ng mga nasunog na gusali. Balitang Balita sa Double B. Mga balita po sa iba't ibang panig ng ating bansa, mga kapuso. Napahagulgul na lamang ang isang ina sa General Santos City dahil sa sinapit ng kanyang 21 taong gulang na anak na babae na pinatay sa saksak kahapon. Ayon po sa mga otoridad, inihinalang ninakawan din ng biktima na 15 beses na sinaksak sa kanyang batok. Mag-isa lang umano ang biktima sa bahay ng maganapang krimen sa barangay Apopong. Sa General Santos City pa rin, nasa kote naman ng pulisya ang isang lalaking driver na nakipaghabulan matapos masangkot sa insidente ng hit and run. Ayon po sa PNP Gensan, nabangga ng suspect ang isang tricycle sa barangay Tambler at Yan, na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Mga balita sa Diaryo, updated po yan sa Super Radio 2025. Ito ang dito na Martes, December 9 sa Philippine Daily Wire, Philippine Star, Philippine Star ngayon at Abante. Magkakalimutan ng para story nila. Nakalimutan pala nating mag-play. Di bale, yan. Malapit lang naman yan. Yan. Sa builders natin nakuha nga. Tapos dito natin i-grab sa may bandang dalan-dalan. Okay, so yan. Gagawa na po natin ng ibang video. Itong ating susunod na mission. Paalam po.